Babalik po ang programang Laban Kasamang Bayan, still with Ka Eric and Ma'am Lorraine. And this time ay ating makakasama ang ating butihing kaibigan. Live sa ating studio, si Director Peter Serrano, ang convener for an artist for nation building. At yan, si Direk. Direk Peter Magandang Serrano. umaga, Direk. Magandang umaga sa lahat ng nanonood ng Laban Kasama ang Bayan. And this is my favorite place. Ayan, dito daw ako tuwi. Nalilito ko na tsaka dito. Daming camera, yaman. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin dito. It's always a pleasure to be here. Yeah. Thank you Direk very Peter, much. so, same with us. At unahan na namin ang talakayan with Direk Peter. Napakahalaga ng role ng media, ng artist, to convey messages and information and make the people aware. At ito rin ang kapital at ini-exploit ng CPP, NPA, NDF for so long a time. That made them And all our survive. enemies, And all, Eric, no? and all enemies that the want to state. destroy the country, our state, our republic, our government, and our people. Direk Peter, bakit binuo itong Artists for Nation Building? Ano ang mission direction nito and how do you like to play up with your role dito sa pangalan nyo na nation building in the aspect of information in media para sa ating kababayan in supporting our effort to strengthen our nation building, fight against forces like CPP, NPA, NDF na siyang nagwawasak ng ating bayan, nagre-recruit ng kabataan. Go ahead po, Direk Peter, for your insights for the people to understand your role sa ating mga paglaban at mga pakikibakang ito. Thank you, Ka Eric. Yung Artists for Nation Building kasi, we are going to be on our first year na. And as we can see, nagkakaroon kami ng, hindi naman problema, pero hard time moving forward kasi marami kaming challenges. But we are very determined to go on with everything that we have to do, yung mga plinano namin and all that, because we really want to help the nation. We really want to make people better understand what it is that happened to our country and why we are here. Kasi for the longest time, kwento ko na rin po ito dito, may mga nagawa rin po ako mga radical plays before na nagamit pa, mga totoong emosyon talaga yung binibigay namin doon kami nandoon sa stage, believing the narratives of the CPP, NPA, NDF together with the Liberal Party and all the mainstream media practitioners, yung mga pinakikita sa amin sa telebisyon, sa pelikula, sa news, almost every day that is what you hear. Spending my young adult life watching television, reading newspapers, being on stage, being in the theatrical scene growing up. Ganyan po talaga yung mga narratives na nakita namin. Nakita ninyo kanina yung sa UP Diliman, yung mga kabataan. Kagaya na sinabi ni Doc Lorraine kanina, ganyan-ganyan din po kami noon. Kaya we understand their position as what Doc Lorraine said. Dahil ganyan-ganyan din po binilog ang ulo namin. It's just that sana itong mga kabataang ito, may gumising sa kanila. Kasi I don't know who they're with. I don't know, I'm not trying to blame their parents because maraming magulang din po ang nabulagan nung araw. But I guess with the advent of information, age of information like now, itong Laban Kasama ang Bayan, hindi ko naiintindihan bakit nakakalusot pa to Ka Eric. But with Artists for Nation Building, gusto po namin talaga magkaroon lang kami ng tamang pagkakataon at tamang kapital kasi yan naman talaga ang problema lagi, hindi ba Ka Eric? Magkaroon lang kami ng tamang pagkakataon. Nakasulat naman na po yung mga balaki namin. All we have to do is execute it and we're just waiting for the proper time and proper opportunities and of course kailangan ng salapi dyan, inaantay lang po namin lahat yan and we will move forward to really inform especially the youth what it was Correct. Na nangyayari sa bansa natin kung bakit tayo nagkaganito with CPP, NPA, NDF. Agree. Kasi, Ka Eric, nakakita ko sa Twitter, ang sisigasig pa rin nila Daily. Yeah, kaya ako tinatag ko talaga sila. Ipopost ko tong Laban Kasama ang Bayan. Yes, masigasig din ako. Mas masigasig siya. Oo, itatag ko talaga sila at sasabihin ko, nood, mga salot ng lipunan, gaganyanin. Sa share ko ang Laban Kasama ang Bayan. Tapos pag may sinasabi si Pastor Kibuloy, kagaya yung kahapon na
give us this day. Ganda, Shinare ko yung sinabi niya about Franz Castro. Kasi si Franz Castro, binibwisit na naman si Vice President. Shinare ko yung sinabi ni Franz Castro, ni Pastor Kibuloy about Franz Castro, na nakatag silang lahat sa Twitter. At nakikita nila yon. Yes, kasi po, mga kababayan, ang ginagamit nila sa atin, itong age of information, syempre, inaano na naman nila, ginagamit na naman nila itong teknolohiya para linlangin tayo, ang mga kabataan. Gamitin din po natin ito laban sa kanila. Tuwing magpo-post tayo against them, tag them. Itag nyo sila at Franz Castro ACT, si Franz Castro sa Twitter. Teddy Casino, si Teddy Casino sa Twitter. Itag nyo sila so they would know that we are on them. Direk Peter, diba? Before kayo pasa kay Ma'am Lorraine at kay Brother Franco, follow-up question lang muna sa akin, isa lang. Lately, ang CPP, NPA, NDF operative na si Raul Manuel through Kabataan Party created by the CPP, nag-put up ng online school. Na ang tawag nila ay Nationalist Alternative School. Ang target nila, kabataan, estudyante, student leaders, artists, writers na kabataan. At tuturuan nila ng mga radikal na pagtingin para labanan ng gobyerno and eventually marirecruit nila into their underground movement like Kabataang Makabayan, which is the designated terrorist organization, at papuntang sa Communist Party and even the NPA. How do you envision your programs as Artists for Nation Building para makapag-intervene later on or at this point in time na mayroon kayong mga initiatives para ito ay mapigilan kung hindi man totally maparalyze natin in support of the government effort na sila ay mawala ang ganitong radical na mga impluensya nila at extremism na itinatanim sa ating kabataan in the guise of alternative nationalist studies program. Go ahead, Direk Peter. Sanay na po dyan ang Kabataan Party List at ang CPP-NPA sa panlilin lang sa kabataan. Kumbaga na-master na nila yan eh. Kasi 54 years. They've been doing this for 54 years. Kung iisipin po natin, kung ilalagay natin yung sarili natin sa ordinaryong kalalagayan, iisipin natin, ako, mahirap to kalabanin, mahirap to banggain. But no. Hindi na po ganyan kahirap yan dahil yung ginawa lang na pagdinig ng legal cluster ng NTF-ELCA para matanggal na sa posisyon niyang mga yan sa Kongreso, napakalaking hakbang na po nun. It was publicized. I-share lang po natin ng i-share sa online, sa lahat ng platforms, ang ginagawa ng gobyerno natin para tapusin natin to. Kunin natin yung page kung saan sila mag-o-online, tapos i-share natin, tapos barubali natin. Kasi that is the only way to fight these people eh. So engage. Engage Expose, with them. Engage. Yes. Encounter. I-counter natin kasi pag hinayaan natin yan, ganyan na naman po, mauulit yung mga nangyayari. May mararadicalize, may iaakit sa bundok, mamamatay sa enkwentro dahil wala naman silang proper training. Yung puro po ito kabulastugan. Yan po si Raul Manuel, isa po sa pinakamasamang nilalang. Yan po si CPP, NPA, NDF at lahat ng kaalyansa nila. Yan po ang isa sa pinakamasasamang nilalang na pinatungtong dito sa daigdig natin. So dapat po natin silang labanan. And how do we do it? Let's fight them on an arena kung nasan sila. Ngayon, online sila. Online tayo araw-araw. We spend so much time being on Facebook, Instagram, Twitter. I-share po natin ang i-share tapos doon natin sila tirahin. May makakabasa at makakabasa niyan. Dito po sa Pilipinas muna yung akin po mga viewers doon. Ganyan na rin po sila. Sinasabihan ko po sila, i-share nyo. Kasi pag hindi natin sinishare yan, pag hindi na pinag-uusapan yan, nakakalimutan yan. Kaya napakalaki ng utang na loob ng Pilipinas dito sa SMNI, dito sa Laban Kasama ang Bayan. Dahil araw-araw pinag-uusapan. Kaya't pahina sila ng pahina. Pero itong urban operatives na pinapakilala naman sa atin nila Doc Lorraine, ni Ka Eric, ni Franco, pinapakilala na sila kung sino sila. Kaya hindi na sila makahirit masyado. Demanda, usual, kay Doc Lorraine, kay Ka Eric. Pero kung tayo lalaban, pag mas malakas ang boses natin, titiklop yan. Kasi po, makikita na nila na eto na tayo. Nandiyan na tayo sa harapan nila, sa mukha nila, pinamumukha natin sa kanila, na kaya na natin sila. Hindi na tayo takot sa kanila. Yung mga kaibigan ko, Doc, Ka Eric, Franco, yung mga kaibigan ko, sinasabi, Peter, nakakatakot yung ginagawa mo. Hindi na rin.
Sabi ko nga Masaya nga di ba? Ang saya nga nilang kalabanin Kasi nakikita mo talagang wala na Tinan mong ginagawa ni Franz Castro kay Vice President Inday Sara. She's talking nonsense. Katawa-tawa. She's becoming ridiculous. Katawa-tawa. Kasi wala na siyang pwedeng sabihin. Wala na siyang pwedeng ipamuka sa mga tao kasi nakita na sila. Alam na natin kung ano sila at alam na natin ang kulay nila. Simple lang ang sagot sa kanya ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga confidential funds na ito ay busisisiin ng Kongreso. At didesisyon na nila ng Senado at Kongreso kung dapat ipasa o hindi. But it's not for Franz Castro to decide. Exactly. Tsaka ikumpara mo na. naman yung sarili mo, Franz, kay VP Inday. My gosh. Question. In every aspect. Yeah, I have a question. So, one of the most harmful and insidious things that the CPP has done was to pervert the arts and culture. Exactly. Right? So, you yourself said you were part of it, di ba? And me too, I've written for them. Na nagamit din ako ng mga yan, yung whatever talent we may have, nagamit, di ba? So, and syempre arts yan, galing yan sa puso mo, tsaka kaluluwa mo, di ba? So, nagamit ka talaga in a way na talagang malalim. At hindi lang tayo yan. I was in Hanoi recently and I saw a statue there of a woman guerrilla. And I saw, it was copied by the CPP, NPA, NDF, the posing of Kirima Tariman. No? So, marami silang pinagkokopya ng mga arts. No? So, they've really perverted it. And so, my question to you is, how do you propose that this will be countered? How are we going to counter something like this? From the perspective ng artists. Sa akin po, personally, nilalabanan ko po yan sa aking abot na makakaya ko. Right now, kasi nasa postings pa lang tayo But right now, everything has been written. Kasi po... No, you also have webinars. Right? Meron you siya. also have like that. Like at 3 p.m. is a webinar discussion. Opo, meron kaming ganyan, pinag-uusapan namin yan at dinidiscuss namin because we really have to. Right now, ganyan pa po muna. Pero ngayon po, with the help of yung organisasyon namin ni Ka Eric, yung Kilusan ng Pagwawasto sa Kasaysayan, tutulungan na po kami ang Artists for Nation Building para po magawa na namin yung mga pinaplano namin. Kasi po, ang KPK at ang A4NB, isa lang naman po ang kalaban yan at lahat po ng organisasyon na kasama namin, kagaya ng League of Parents of the Philippines, Yakap ng Magulang, and everyone else na nandoon, lahat po, ang kalaban namin, iisa lang po ang gusto naming buwagin. Lalo na ang League of Parents of the Philippines, Yakap ng Magulang, Hands of Our Children. Ito po ang mga magulang na ninakawan ng mga anak. At ito pong Artists for Nation Building, dahil po naisulat na namin lahat ng plano namin, we have mobile theater, we have artistic workshops in all disciplines. Gagawin po namin yan. On top of that, ang nakapaloob po talaga yan, ang pinaka-nasa ibabaw niyan, ay ang nation building and love for country. Dahil yan po ang matagal na nating hindi na i-instill sa kabataan yung pagmamahal sa bansa. Kaya itong SMNI, bakit po siya nag-number 1 ngayon? Sa totoo lang, dahil yun ang gusto ng mga magulang, turuan ng mga bata kung paanong mahalin ang bayan ng sapat at nararapat. At dito po tinuturo yan. Kaya po, sa Artists for Nation Building, kaya po, by its name, Nation Building, gusto po naming tulungan ang bayan umangat gamit ang aming sining. Yes, agree. Ma'am Lorraine? Yeah, so, I'm approaching it kasi from as an artist, 'di ba? Kunyari ako writer, 'di ba? So ang ginawa kasi ng CPP, NPA, NTF talagang kinuha nila yung mga writers tapos niradicalize sila, 'di ba? And even mga film directors, 'di ba? Right? Opo, so hanggang ngayon. and yung mga obra nila, kahit yung mga kanta, ang gaganda ng mga kanta. Mga kanta pala ng terorista, 'di ba? So ang nakakalungkot kasi dito, no, yung pagkuha ng something na totoo sa'yo, tapos ginamit sa napakabulok na ayenda, no, na madaming mga bata ang nasira. So kasi when you say Artists for Nation Building, parang did they have something like this with the CPP? I'm asking this question kasi parang natutunan ko dito sa mga teroristang ito, you don't need to reinvent the wheel. Sundan mo talaga kung anong ginagawa nila kasi yun yung mga butas. Diba? So in theater,
So we should be in theater as well, di ba? So sana we can have something like that, Ma'am, because they have the organization there na Correct, kaya that's binuo ito, right. di ba? Ang binabanggit ni That's Ma'am Lorraine right. Bader Franco, Yeah. Direk Peter, Yeah. they have armas. Yes. Artista at manunulat ng sambayanan. Kung pakinggan mo, napakaganda. Napakaganda. Artista at manunulat ng sambayanan. Pero yung mga gawang obra maestra nila, all are about to radicalize our youth and people so that they become enemies of the government. Exactly. Yun ang kanilang produkto. Halimbawa, yung grupong pinanggalingan ni Linel Ma'am is Karatula. Yeah. Karatula, Direk Peter is UP-based. Yeah. Arts and literature. Arts and literature, magagaling Yeah. magsulat, Yeah. gumawa ng play, tableau, at Yeah. iba pang mga Tapos biro mo, Eric, kinamit mo yung talino mo para sirain para ang sirain ang bansa. mo. Exactly. Ang sa PUP, Panday Sining. Yeah. So, marami talagang mga pamamaraan, Brother Franco, Direk Peter, Ma'am Lorraine. Tama si Ma'am Lorraine sa observation na ito. Direk Peter, how do you like to reach out? Na mula doon sa naratibo ng radikal at extreme na pagtingin that artists should be on the side of protest and then later on to become part of the underground movement supporting the CPP, NPA, NDF narrative kasi ang bubuo nitong armas CPP, NPA, NDF. This is underground. Mayroon silang concerned artists of the Philippines, Yeah. musicians for peace. So ang dami nilang mga binuo, Karatula, Panday Sining. Yeah. Ito ngayon ang inaharap, sabi ni Ma'am Lorraine, Direk Peter, ng Artists for Nation Building. How do you like to reach out to the talent of our youth and students and our people so that hindi mapunta sa ganito mga basket ng radikal at mapanlinlang na uri ng kultura at literatura na ang layunin ay i-promote ang agenda ng CPP, NPA, NDF for Revolution and Armed Terrorism. Direk Peter. Unang-una ka, Eric, ang kalaban natin is brilliance. The people there, kilala ko po ang karamihan na nandoon. Napakabibrilyo mga tao niyan. They're fantastic artists, writers, directors, actors. Lahat po yan. Nung pag nalalaman ko nga po yung mga pangalan, pag sinasabi mo sa akin, ka Eric, kung sino-sino sila, naloloka ako. Kasi parang, oh my gosh, he's a friend. He directed me, I acted with him. I was drinking and eating with these people. I practically grew up with them. So pag naririnig ko po yan, parang nanghihina ako kasi nanghihinayang ako doon sa meron sila. Kasi alam ko na kung anong nangyayari. So nanghihinayang po ako sa kung anong meron sila dahil pinaniwalaan ko yun, kinalakihan ko yun. Everything that I know now, I learned from all of these people. So dahil alam ko na yan, yan naman po ang gagamitin ko against the ideology na ginagamit nila para sirain ang bayan. May I interrupt just a Yes little po. bit? Because you describe them as brilliant. Yes. And it's also true, no? It's true, Some of them are really good. Some of them are really gifted, Very talented, no? gifted. And yet, parang me, I would like to take away, to romanticize, I don't want to romanticize Yeah. that kind of, by saying, kasi noon siguro, nung hindi pa natin alam Exactly. na yung mga talento ninyo ginagamit sa pagpabagsak ng gobyerno. pagpapabagsak at dami namatay dyan, no? Kasi meron kasi, di ba, Director Peter, may subculture, may umaandar na paniniwala dito sa At saka may sa arts. katotohanan, ma'am, Yeah. yung sinasabi. Yes, correct. May element of social reality. Pero yung gusto kong ipunto kasi dito sa sektor ng mga artista, no, meron silang parang cool kapag counterculture kapag Yeah. against the government ka, Precisely. diba? Okay lang Yan naman talaga yun. yun. Okay lang naman yun. Pero terrorism, you draw the line there, di ba? Exactly. Kasi okay din naman na nagsasalita ang pinupuna, yung dapat ipunahin, di ba? Totoo. Pero yung dahil ginagawa mo yan, dahil terorista yung sinaniban mo, Ibang hindi bagay ka yun. brilliant, stupid ka. Mm-hmm. At saka Yan, yung Ma'am Lorraine. yung talino, you have to be very ethical about your gift. Kasi Exactly. kasi you have the gift that you can make people cry, you can make people laugh, you can make Yeah. and you 'di ba? No, so okay. Yeah. Ma'am, It's a briefly, one- Direk Peter. Yeah. Kasi yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, Brother Franco, Direk Yeah. Peter, napapasok po yan sa aming literatura. Oh. Yung, there is no art for art's sake. Art should be a critic of society. Doon yun papasok ang recruitment. Yun ang paniniwala. Tingnan mo. Kasi ako There is no I grew art up for art's sake. believing, I ka see, Eric, I I grew up believing art depicts real life. Totoo naman eh. Oh. Dapat yan, nasasalamin ng sining ang totoong buhay. Ng lipunan at ng bayan. Exactly. Kasi Pero, what's the point of having the art if it does not reflect or depict real life? ang undercurrent Doon natin lang, Direk binabase Peter, yan eh. Ma'am Lorraine, Yeah. ginamit yon
para ipasok ang underground and terrorist agenda. Exactly. Yung pagiging social critic and social conscience ng art ng mga artists, ginamit para i-recruit sila sa underground agenda. At saka ang masakit kasi doon sa papabagsakin ng Eric, yung gobyerno. sinasabi ninyo, ginagamit. Totoo yan eh, ginamit talaga nila. From the very beginning na sinabi ko dito sa Laban Kasama Abayan, wala nang mas maganda pa sa katotohanan. Kahit gaano kasakit ang Yeah. katotohanan, It's true. maganda ang katotohanan. Pero ang ginawa ng Yun ang CPP, cool. NPA, NDF sa katotohanan, binalutan na ng binalutan ng kademonyohan, tapos yung katotohanan, naging ang kajabluhan. As I Yeah. have said before, tinanggal mo na yung redeeming value doon Exactly. sa katotohanan. Kasi may redeeming value lahat eh. Ang buhay ganun eh, babagsak ka, tataas ka pagkatama ang mga desisyon mo. Pero ang ginawa po ng CPP, NPA sa atin, eto tayo sa baba, eto yung katotohanan ng buhay ng mga mahihirap. Nandito, totoo naman yan, may mahihirap hanggang ngayon. True. I-radicalize sila, sasabihin nila ganito ang nangyayari dahil sa ganito. Ang danger kasi may katotohanan. Pero yung underlying na halos hindi mo na makita na totoong katotohanan, yung terorismo. Ayun. Bulok. Binubulok ka Yeah. unti-unti hanggang sa mawalan ka na ng pag-asa, mawalan ka ng Yeah. paniniwala. Yeah. Ang tendency mo, pumatay ka na lang ng kapwa Yeah. Pilipino. Exactly. Hindi yan Kasi artist. revenge na yung nasa utak mo. Hatred. Hatred, revenge. Hindi redemption. Exactly. Derek Peter, nang- alam mo ba, Ma'am Lorraine, ngayon ko lang ito aminin sa inyo, I was not attracted at first to Marxism so that I became CPP and PND. I was attracted to the music which Yeah. made me realize kung sino Yeah. ako. Ang music ni Gary Granada. Ang title niya, Bahay. Kung papakinggan mo yan, talagang Kakaiyak yung kanta na yun. Yeah, that's a beautiful song. Kasi Despair. habang doon sa isang mansyon, halos walang nakatira. Yeah. Sa init ng tablat karton, sila'y nakakulong. Sa lilim ng yerong kalawang at sira-sirang gulong. Yeah. Hindi ko maintindihan bakit ang tawag sa ganito ay bahay. So pag urban poor ka, yun ang kinalakihan ko, yung social realism na yon ay totoo. Hook talaga siya. Pero yung ang dulo sa akin, kaya kumilos ka Eric, baguhin mong lipunan Yeah. at tanggapin mong solusyon dyan ay armadong pagkilos para ma-liberate ang mga may problema sa bahay at pagtataksil ng pamahalaan sa kanyang mamamayan. Grabe. Yun ang laso Grabe. na idinagtong. Grabe yung Wow. perversion sa arts, di ba? And Gary Granada is a Grabe, no? very good composer. Yes. Ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng, Ang galing ang ganda ng magsulat. arrangement yan. I've heard that song. Bahay. Na pag pinapakinggan ko yan nung araw, nung naririnig ko yan dati, tsaka marami pang iba't ibang kanta sa UP, parang yan na lang Talaga? yata stasyon nila eh. Opo, ma'am. Yung parang, Alam maano mo mo, talaga. naaalala ko tayo, may nagigitara pa. Yes. Tapos, Yun, ma'am, yun talaga. naiyak-iyak pa kami mga tanga, di ba? Yun. Pero yun Yun talaga yun. yun. Yung Very powerful pinapaiyak art. kayo, talagang gusto mo ng ganyan. Pero actually, when I look back, naku, talagang niloko talaga kami. Lilinlang kami ng CPP na maiyak-iyak kami mga tanga. Yung pala terorista na pala yung mga gumagawa, nagpapagalaw sa amin, di ba? May How do you up to paggita-gitara that pa. challenge? Derek Peter sa tanong ni Ma'am Lorraine. Ganon ang countercurrent na akyatin ng Yeah. Artists for Nation building. Yeah. Ang hirap. Dahil nauna sila Itutusin dyan eh. mo ka, Eric, ano? Ito nga, yung sinasabi ni Eric, no? Kahit ako kanta Eric, dyan Yeah. talaga ako yung walang hanggang paalam. Oo, Na WHB. beautiful talaga. By Beautiful Joey song and Ayala. plenty other songs, diba? So, and then again, obra yan na galing sa kaluluwa. Yeah. And yet, Yes. nagamit yan para mahikayat yung mga anak natin sa kamatayan Yes. at kabulukan. Kabulukan. Diba? At kasinungalingan. Kasi for me, as an artist, no, bilang isang manunulat, ang ballpen ko hindi aandar pag ako yung nagpapasiklab or something that's Yeah, dishonest. exactly. Hindi, it has to be the Exactly. truth. It has to be the truth, my truth, ganon, di ba? So yun yung challenge sa artist, di ba? Yeah, it is. Kasi nung Go ahead, Derek gumagawa Peter. ako ng mga propaganda plays before ng Before, CPP yeah. na hindi ko naman alam, I was giving my truth. I was crying real tears. I was giving out true emotions. I was bigger than my true self because yun ang training namin eh. I'm sorry, po. it's no different. It's no different from Leneldo Manais holding a gun until the last very moment Yes, of their yun ang lives nangyari when sa they kanya. thought that they were fighting for their country and that they were their best versions. But Exactly. in reality, they They had destroyed become the the country. worst versions of themselves. Exactly. Terrorists, di ba? So, Yun yung that's you, pinaka-nakakaawa right? eh, Yeah, yun Eric. talaga yung pagtatraidor at pinakamalaking kasalanan ng CPP sa atin na hindi natin dapat patawarin. Exactly.
Kaya ang challenge namin ngayon, challenge ko sa sarili ko, is hindi ka dapat tumigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa yung gusto ko kung bakit ko naisip itong Artists for Nation Building, why I gathered all my friends and told them about this. Lahat naman nakaantay lahat nag-aantay. Hindi ako kasi po pag sumusuko tayo, yan ang nagagamit sa atin. Tama. But kung relentless tayo, kasi ang bala ng CPP, yung pagiging relentless nila Pervasive, persistent. Ano talaga yan Tapos Surot nagamit talaga. pa, nakakuha pa ng pera, ang dami pa nilang pera. So, ako... Para silang syphilis. Walang cure. Hanggang cure. forever. Yes. Tama. That's the... Medical algorithm yun. Tama. Gusto ko sana gamitin Doc, diabetes lang sa syphilis ka agad. So, anyway. Venereal disease. Well, they are venereal. Society's venereal disease. They are the they boil at the are, bottom society. Kung tutuusin mo nga, di ba? They insinuate themselves in your system all the way up to exactly. your... Ang ganda na Bubulukin sinabi ka mo, Direk talaga. Peter, Brother Franco. Bubulukin ka Natatabunan talaga. nila ang kabulukan nila dahil may art form. Meron Yun ang dapat tanggalin ngayon sa Napakaganda kanila. po ng sining, mga kababayan. Napakaganda po ng sining. It's one of the most beautiful creations of God. Yes. Dahil nagagamit mo ang iyong katawan, ang iyong boses, ang iyong kaisipan, ang iyong talino. Nagagamit mo lahat pag nandoon ka sa sining. Yes. At yan ang binaboy ng CPP. Correct. Yang kagandahan na yan. Napakaganda po ng sining. Kaya isa po sa gusto ko talagang ituro sa maraming kabataan na matatouch ng Artists for Nation Building bago ako magturo nung lahat ng disiplina sa sining. Yun pong art appreciation. Yes. Isa yun, Kasi mahalaga maganda pong ituro talaga muna. Intindihin muna natin ang sining. Ano ba ang sining? Saan ito gawa? Saan ito nagmula? Saan ito papunta? At saan kanya pwedeng dalahin? Yan po ang maganda sa sining dahil it can give you a very, very clear vision of the future. Correct. Pwede niya pong ibigay sa iyo yan. Dahil isinusulat po hindi po manghuhula ang mga writers. These are ideas that should be beautiful, that humanity can use to better us. Pero ang ginawa ng CPP, kunyari, to better us, but it is actually to destroy us. Correct. Doon po nagkaiba. Kaya po lagi nating tatandaan, ako nananawagan po ako doon sa mga na-radicalize kong mga kasamahan sa industriya. Hindi po totoo po na meron tayong problema sa pamamahala sa ating bayan. Totoo po Totoo yan. yan. Nangyayari Totoo yan ang corruption. Totoo po lahat yan. Ang Yung sinasabi abuso. ng CPP. Yeah. Totoo po yan. Pero tulungan natin ang sarili natin. Huwag nating ibagsak ang gobyerno. I-improve Tulungan natin ang nating tumayo ang gobyerno. Tulungan nating magtagumpay tayo bilang mga Pilipino. Ang gusto po ng CPP, bumagsak tayo bilang mga mamamayan at sila ang mamuno. Pero hindi na po mangyayari yan. Nanggugulo na lang yung mga yan. Pero kung ilalagay natin ang sarili natin sa isang, kumbaga in a vulnerable situation, pwede pa rin silang magtagumpay. Kaya hindi tayo pwede mag-relax. Direk Peter, may interaction na si Brother Franco. Malino naman na really this art really is a big avenue to promote the narrative of the CPP. Ginamit talaga. And also, Eric, one of the things that I see here is it's like politics din, Eric. You know how this CPP, they have their organizations, at the same time, they cover themselves into some, like another production. Exactly. Like, I'm not saying literal, that Cinemalaya. Like for example, some nakakapasok sila filmmakers. dyan. Some filmmakers are trying to relate, to let you understand what's happening in EJK. They try to Napasok nila yung narrative exactly, nila. and that was the narrative also of the CPP. Dagdagan mo, Frank. But you cannot see those organizations existing to that production. Sinimalaya, PETA. Pero, Infiltrate yan. pero ang kanilang mga pinapalabas, Mawel it will fan. really, yung Mawel fan, Mawel that's fan. UP. Alam mo ba, Brother Franco, Direk Peter, Ma'am Lorraine? 3 of my comrades na mga kadring kabataan na magagaling mag-filmmaker nakapasok sa Mawel Fund nung ako'y nasa Panay. That's UP, di ba? Wow. At ginawa yan ni Erap nung siya ay nasa Tinulungan siya ni First Lady Imelda Marcos na mabuo ang Mawel Fund para sa mga alternative films. welfare. And Dahil tulong yung Mowel Fund kasi, diyan kumukuha ang ating mga nasa film industry. Yes. Diyan lumalapit kapag Pinasok may nila yan. problema. PETA,
Yeah. And You know, parang the role of the artist in rebuilding our country after the destruction of the CPP is very crucial. And I really believe that that's the challenge to our artists, no, na alamin niyo yung katotohanan. Yeah. Alamin niyo kung ano nangyari kay Keith Absalon, ano nangyari sa mga kapatid nating katutubo. Alamin niyo kung ano nangyari sa ating mga anak na nagkandamatay. Alamin niyo that's a wealth of material na, and I really believe that as artists, that we were meant to create. Not just artists, everybody. You're meant to create something, and that creation has to come from the truth. No? And that is where the challenge is, no, in nation building, artists for nation building, is that it has to be preserved. The truth has to be told to, because right now, no, Maria Ressa is going around with her book. Oh, yeah. No, and she's a friend of the CPP, NPA, NDF. Maria Ressa is a CIA operative, no. So, and she is there to destroy our country. And unlike other truths, no, madaling buwagin, madaling magsinungaling tungkol sa historical facts, and that has to be challenged. As writers, as artists, we have to be there on record. Kasi kunyari, no, 100 years from now, our children, they will read about all of this. Exactly. What if they read the book of Maria Ressa? Those are so many lies, diba? So somebody has to be there and write about it. The truth has to be there. Yeah. The historical truth of what happened to us as a people. That is the challenge to our artists. That truth has to be held sacred, because right now there is this monument, no, this bantayog na mga bayani with their noxious and odious historical lies. Sila lang, and we have to be there. Artists have to stand up, and you have to tell the truth, and while government talagang kailangan buwagin yan. So that is the challenge to our artists, that you create something that is true about our country. And what does that? You talk to Mrs. Vilma Absalon. You try to listen to her talk about her child, how wonderful this boy was. And you have to listen to the indigenous peoples, that they were cut down in the middle of the night. And then that is your role, to tell that story. No? And because of that, Direk Peter, your insights to that reaction ni Ma'am Lorraine, to the question of Franco, and to your call why our listeners and our private partners who are listening maybe and can be reached by this program should support the mission program of Artists for Nation Building. Go ahead. And one more, Eric, ha? Our artists, if you agree with me, Peter, Han, Eric, and Franco, if you agree with me, our artists were used for destroying our country. Sa matagal na panahon ganyan. Yes, by the CPP, NPA, NDF. At first time na magkaroon ng Artists for Nation Building, that is directly challenging that kind of dominance and perversion that CPP, NPA, NDF did among our artists in literature and culture. Go ahead, Direk Peter. Unang-una po, sa lahat po na sana nananawagan ako, unang-una sa ating gobyerno, suportahan po natin ang tamang mga tao. Kasi nagkalat po yung mga yan Minsan, salamat kay Ka Eric, nandyan, alam niya kung sino-sino itong mga to. So pwede na natin silang ituro kung sino-sino sila. Suportahan po natin ang mga totoong artists na lumalaban para sa ikagaganda ng ating bayan. Dahil napakarami pong artists ngayon. Hindi na nga po ako naniniwala dun sa mga yun na para sa paniniwala pa yung ginagawa. Kasi may perang kasama. Eric, may pera ng kasama yan, at malaki ang salapi dyan. So yan po ang titingnan natin. Ano ang agenda? What do you mean? Ginagamit na yan, ma'am. Ng CPP? Ng CPP. May pera yan May pera yan. Pati yung mga mobile fund nga, pinasok na may pera yan, para makakuha ng pondo. Kasi sindikato talaga. Sinimalaya. Delikado talaga. Kasi nakaka-produce sila. Sa amin po, ang panawagan ko, as part of as convener of Artists for Nation Building, and as part of kilusan ng pagwawasto sa kasaysayan, gusto po naming himukin kayong lahat na suportahan nyo kami. Tama. Wala po kaming salapi, sa totoo lang. Hindi po kami aandar kung wala kaming gasolina. Yan po ang totoo. Kung wala kaming resources. Suportahan po natin ang cause. Volunteers kayo lahat dyan. Volunteers po kami lahat dito. Naglalabas po kami ng sarili naming salapi dito. Kung ano man meron kami, maliit o malaki, naglalabas po kami. So, kung ano man po ang gusto namin gawin, hindi po namin maa-achieve ito kung hindi namin kayo kasama. Tama. Hindi lang po sa pinansyal, kung hindi sa lahat ng bagay. Dapat po, sama-sama tayo. Sama-sama tayong lumalaban gamit ang sining
Napakaganda po ng bayang Pilipinas. We are so rich with culture. Diyan pa lang po sa kultura natin, 100 plus indigenous tribes. Doon pa lang po, napakarami na nating magagawa mula sa products hanggang sa kwento. Napakaraming kwento niyan, masaya, masakit, ang ginawang kahayupan ng CPP-NPA sa mga indigenous peoples natin. Yan pa lang. Can you just imagine how rich those stories are kung tutuusin natin? Pero yan po ang mga kwentong ginamit laban mismo sa kanila. Agree. Ginamit mismo ang mga kwento ng ating mga katutubo laban sa kanila dahil sila ang pinagpapatay. Yes. Ang ipinakita, kabulukan. Ang pinakita, kawawang, what you call that, Eric? Kawawang kinalalagyan. Na kung tutuusin, sila naman ang gumawa doon sa mga katutubo. Walang gumawa nun sa katutubo maliban sa CPP, NPA, NDF. Hindi ang gobyerno. Kung may pagkukulang man ng gobyerno, pagkukulang yon, pero hindi kahayupan. Ang ginawa ng CPP, NPA, yung pagkukulang na yon, ginamit para mailusot nila lahat ng kahayupan nila at ma-radicalize ang mga tao at gamitin mismo sila sa sarili nila. Yan po ang sinasabi namin dito sa Artists for Nation Building. Let us use what we have with regards to our art. Gamitin po natin ang sining kung anumang meron tayo para ipakita natin yung totoong katotohanan at kung ano ang magagawa natin para magkaroon ng redemption ang lahat ng mamamayan, ang lahat ng kinawawang katutubo para magkaroon ng redemption sa kababuyan na ginawa ng CPP, NPA, NDF sa bayan natin. Yun po ang gusto naming ma-achieve, and we are asking all of you to please join us in this cause dahil po napakahalagang maikwento na natin ng tama, maikwento na natin ng sapat ang mga kwentong binaboy ng CPP, NPA, NDF gamit ang sining. Direk Peter, how can people connect with you? Would you like to have some Facebook page o kaya fan page that you are posting up, or can they connect you with 3 p.m? Yeah, sa akin po, my Facebook page is Peter Flores Serrano. My Instagram is, and my Twitter, and my TikTok is Peter Serrano 888. And we have po program, an online live streaming program that goes on every Monday and Thursday at 8 p.m. It's called 3 p.m. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Ito po. So, 3 p.m. 3 p.m. which stands for Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Hindi yun po yun, yung 3. pero 8 p.m. Hindi po to siya. oras. Pero 8 p.m. po siya. 8 p.m. po siya ng gabi. Magaling. And they can connect you there para sa gustong sumali, sumuporta sa Artists for Nation Building. Yun, Yes, 3 p.m. actually Eric, nakakatuwa yung ibang mga followers and viewers namin dito sa aming online program. Direct, excited na po kami sa makikita namin sa pagwawasto ng kasaysayan ng KPK. Nagtatanong na talaga sila. Yes. Siyempre, tayo naman, we are undergoing some challenges. So, inaayos naman natin yan. Huwag po kayong mag-alala. Very soon, we will be having everything that we have vowed to do for our country with Artists for Nation Building, at ang kilusan ng pagwawasto sa kasaysayan at iba pa pong mga organisasyon na kasama namin dito. Yes. Mabubuo din po yan sa in God's time, in God's perfect time. He's never delayed. His timing is always perfect. Thank you, Direk Peter. Yeah. Ma'am Lorraine? And in the meantime, I think that lahat naman tayo ay marunong maglikha, 'di ba? Because in reality, we've got a lot of materials that are organic, na nanggaling talaga sa taong bayan, that are moved by this issue, So, like for instance, the issue of Keith Absalon, there's so many poems, so many artworks, so many talagang na naglabasan, So, yun yung gusto ko sanang i-encourage sa ating mga kababayan, na lumikha kayo, sabihin ninyo kung ano yung nangyari sa ating mga kababayan. We don't need to, while we're waiting for this organization to be really moving na, on our own we can do it. Yeah. Because in my experience, I wake up in the middle of the night and I really need to write about it. So, Ayos.
Yun, Eric. At ang Laban Kasamang Bayan, daluyan po ninyo ng pag-connect sa mga Dito tayo artist for nation. araw-araw. Yes, yes. Brother yeah. Franco? Grabe, maiksi talaga ang oras natin ka, Eric, no? Pag nandito tayo sa Laban Kasama ang Bayan, we hope May that direct we can Peter stand. lalo na. Yes. Thank you, Pero Pa, Eric. naabutan na tayo, Ma'am Lorraine, kaya Eric and Derek sa ating oras. Kaya hingian ko na lang din po kayo yung huling mensahe. Direct Peter muna. Sa akin po, samahan natin ang ating gobyerno na magtagumpay. Samahan natin ating Pangulo, pangalawang Pangulo. At samahan na rin natin yung mga medyo wali nating senador. Samahan natin upang encourage natin sila to do better. Because that is our job. We voted for them. It is our work. Let's do our part in helping our nation. Tulungan natin ang ating gobyerno at sinabi ni Doc Lorraine, maglikha tayo, lumikha tayo na magaganda. We don't need to be artists to create something beautiful in our own little way. By sharing Laban Kasama ang Bayan, you will already be doing your part in championing the cause for a better nation. Dahil wala naman po tayong ibang gusto kundi magandang Pilipinas. So samahan natin ito at abangat. Suportahan niyo po ang lahat ng mga taong sumusuporta sa bayan. Ito pong Laban Kasama ang Bayan, such a precious program. Thank you, Direk. SMNI is such a precious network. Dito po Thank tayo you. kung saan lumalaban para sa bayan. Yun, klaro. Ma'am So, Lorraine. okay, so for the past 50-something years, napakalungkot ng mga kwento natin, no? Yun yung nangyari sa atin. But there has been a lot of heroism as well. From our soldiers, from our former rebels, from our president, no, lahat yan. It's a beautiful story, and for the longest time, our story was one of death and defeat. But now we are moving towards a story, a chapter that's full of hope and victory against finally this terrorist organization. And we need storytellers, we need artists. And for me, as far as I'm concerned, everybody is born an artist. Yes. So sana maglikha tayo at yun ang ipamana natin sa salindahing Pilipino, ang katotohanan na nangyari sa atin. So maraming salamat. Let us rebuild our country. Maraming salamat, Ma'am Lorraine Maribadoy, Direk Peter Serrano, Brother Franco Brando Baranda, and of course, Miss Ina Mortel. Ngayon ay nagpapahinga pa para makabuelo next week. Sambayan ng Pilipino, maraming salamat sa pagsama nyo sa Laban Kasamang Bayan dito sa SMNI for a week-long of service, of discussion and information. And of course, Pastor, thank you always for your leadership and guidance sa aming mga programa at malinaw na mga pagpapahayag sa mga maiinit na talakayan. At agree ako sa panghuling bahagi ng aming talakayan. Gusto ko lang itong ibahagi through para sa mga nakikinig na sa CPP, NPA, NDF, there is no such thing really as art for art's sake, because art is for building the nation and helping society grow and unifying the people to become part of a very meaningful journey in every historical period in every society. Ang literatura at art ay hindi para sirain ang bayan, sirain at ibagsak ang gobyerno, gamitin para hatak at watak-watakin ang mamamayan the way you used art for your own sake. Kaya kami sa Artists for Nation Building nagpapasalamat with you, Direk Peter, Thank you, sa talakayan na ito, because art and information are two things na parallel. Ang tunguhin yan, pagkaisahin ang mamamayan, itaas ang kamalayan at sila'y maging bahagi ng pagbubuo ng lipunang matuwid, pagtatanggol ng mapayapang pag-iral ng buhay na maunlad na nakabatay sa demokrasya, hindi sa mapangwasak at madugong pamamaraan ng isang ideolohiyang baluktot at matagal nang itinakwil sa daigdig. Yan po ang aming misyon dito sa Laban Kasama ang Bayan. Maraming salamat po, Direk Peter, for Thank you joining us also. today. Mabuhay po ang Artists for Nation Building at patuloy po ang pag-inog ng mundo sa pagkilos ng mamamayan doon sa tunay na kilosan ng pagbabago, kilosan sa pagwawasto ng ating kasaysayan. Maraming salamat, Sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat kay Eric, Ma'am Lorraine, and Direk Peter. At sa ating mga kababayan, patuloy po natin suportahan ang Laban Kasama ang Bayan through Rumble and also smniNewsChannel.com. And still, we have our program shown on YouTube. YouTube. Yeah. And Facebook. And Facebook as well. I didn't see it in YouTube today. Is it Again? Mukhang nawawala siya, ma'am. Yeah. Pero active pa rin It's yata okay. ang Yeah. Laban Kasamang Bayan YouTube
You can also use Twitter. Twitter. Yeah. Pwede na mag-live sa Twitter. And smni.com. Okay. At Sige. yan po ang naging talakayan natin sa araw na ito. Sa susunod na mga araw po muli, magkita-kita tayo at muling pag-usapan ang mga mahalagang issue dito sa ating bansa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil katulong tayo sa kanyang ministry sa paglalahad ng mga katotohanan sa ating bayan. Sa muli, ako po si Franco Baranda. Ako si Lorraine Badoy. At Derek Peter, samahan mo kami. At your final. Ako po si Peter Serrano. At ako naman si Jeffrey, Brother Eric Celis. At sabay-sabay tayo. And a 2 and a 3. At ito ang laban kasama ang bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Talakayan sa iba't ibang isyu ng bayan. Mga may init na usaping dapat malaman ng taong bayan. Sa programang Walang Kinatatakutan, Walang Pinapanigan, lahat para sa bayan. Dito lamang sa SMNI. Dito sa Laban, kasama ang bayan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.